Ngayon no, mga kababayan, puntahan po muna natin itong susunod nating topic. Kasi 'di ba, nung mga nakaraan po, mga bossing, nung mga nakaraan po, mga kababayan, ang inalam natin kung sino yung mismong lawyer ni Sara Duterte na nagsabi po na allowed yung mga misleading question. Ngayon naman po, mga kababayan, pumunta naman po tayo dito sa sumunod na nakaharap po ni Attorney Legutan na lawyer na si Attorney Bakyel ba yon? Na si Attorney Bakyel, mga kababayan, no? Aalamin natin kung sino po si Attorney Bakyel, mga boss J. Pamuser, kasi sumikat din no? Pansin ko doon sa mga lawyer ng mga DDS at lawyer ng depensa, sumisikat po sila, mga kababayan I-play ho natin itong video, mga bossing. Pindutin ko lang po, Bakit ayaw mag-play? Ano nangyari? Bakit ayaw mag-play? Ay, sandali. Ano to? Mali. Sorry. Daniel Tablang, shout out sa inyo. Mali, sandali lang. Mali, hindi ho yan, mga kababayan. Mali, nagkamali po ako. No, akala ko akala ko yun na yung video. No, si Senyor Aguila po iyon. Nako, kasi, sorry. Ano nga ba si Attorney Linda? Eto. Sorry. Pagpaumanhin niyo po, pasensya na po, mga kababayan. Si Senyor Aguila yung napindot ko. Medyo hawig naman kasi. Ano? Ang lalakas ng loob ng mga DDS sabihin sa atin, ang papangit ng mga vlogger na sumusuporta kay Bongbong Marcos. No? Ganun lagi sila. Sorry, magkamukha kasi. Pagpasensyahan at pagpaumanhin niyo po. Alicia Duran at Forever Beth Deso, shout out po sa inyo. No? Game, pakinggan ho natin si Senyor Attorney Bakyel. Game. No? Sabi ni Paulo, hindi, nagkamali ako. Napindot ko lang yung kay yung kay Aguila. Pero ito talaga yung ipe-play natin. No? Game, ito, pe-play na ho ito, mga kababayan. Sino daw po si Attorney ano ba? Bakyel. Ayan, baka masabi ko na naman, Senyor Aguila. Game. Sino nga ba si Attorney Lyndon Miguel C. Bacuel? Isa sa mga batang abogado na kabilang sa defense team ni Vice President Sara Duterte? Si Attorney Bacuel ay Senior Associate sa Fortune, Narvasa and Salazar. Senior Associate pala. No? Fortune, Narvasa, Salazar. Alam niyo po, mga kababayan, mabibigat po mga abogado yan Mabibigat pong mga law firm yan Miski dati pa lang po, matunog na yung mga pangalan o yung mga law firm na yan po mga kababayan Pero, sandali. Bakit ganun? Mga nagmumukhang talong at mga nagmumukhang aanga-anga itong depensa ng Vice Presidente. Biruin mo, isa-isahin ko mga kababayan si Narvasa, no? Si Narvasa nakaharap ni Legutan. Ano po ang ginawa? Parang yung kanyang mga yung kanyang mga objection ay puro lang po, alam niyo yun, na walang kapararakan, kung ano-ano lang po. 'Di ba? Objection, Your Honor. Bakit? Ano ang dahilan ng objection? Mabagal magsalita. Objection, Your Honor. Ano yung objection? Masyadong madaming poses yung kanyang sinasabi. Hindi mo alam kung tapos na o hindi pa. Hindi po ganon. No, objection, Your Honor. Ano na naman yung objection? Big. Walang ano daw po, kumbaga, walang pakiramdam yung sinasabi ni Attorney Legutan. Yung mga tipong ganun lang po, mga boss chief Pamuser. Siguro ang iniisip nila, kailangan makita ng aming amo na nasa Japan, no? Na kami ay nag-object, na kami ay lumalaban. Kahit na ano na lang ang i-object namin, okay na yun. Wala nang iba. No? Basta ang importante, naririnig nila, nag-object kami. Pumapalag kami.
Kahit po yung objection nila, walang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Ganon. O yan, si Binluan, nangamote din. O, di ba? Halos mangiyak-ngiyak, pikon na pikon ho, mga boss chief amo, sir. Doon pa nga lang po sa mga witness na iniharap laban sa kanila wala na silang nagawa. Hanggang sa sinasagot na nila yung mga witness kasi napipikon sila, wala silang makuha na para ikapanalo nila doon sa kaso na ito. Si Binluan yun. Sumunod, sino? Si Ferrer. Pati po, yung si Sison. Sinusubukan pa ni Sison na ipagtanggol si Ferrer, mga kababayan. Yung si misleading, ang misleading question daw po ay allowed, sinubukan pa na ipagtanggol tungkol doon sa misleading. Sinubukan pa na i-mislead yung tao na kesyo daw po. Hindi naman daw yung misleading question ang sinabi na allowed, kundi yung sagot na yes or no. Akala yata mapapaikot ang mamamayang Pilipino. O eto, sumunod. Ang huling-huli na po, si Attorney Senyor Aguila, mga kababayan. O di ba? Eto na, si Attorney Senyor Aguila. Lahat po ata, mga kababayan, ng objection hinarang ni Chis Escudero. Mga nangangamote nga po. Bakit? Confidential funds, tad-tad ng ebidensya ang prosekusyon. Yung isa naman pinag-uusapan mga kababayan na pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Ultimo ho tayo. Napanood po natin, mga boss chief amo, sir, yun pong mga pagbabanta ng Vice Presidente. Kaya mahirap din po ipagtanggol. Ako, naniniwala ho ako, matatalino itong mga ito. Kaya lang, ang problema, yung ipinaglalaban nila, ang mahirap ipaglaban. Yung ipinaglalaban nila, ang hindi nila kayang ipanalo. Siguro po, miski kahit sino, mga kababayan, mahihirapang ipanalo po iyan. Kaya nga po, di ba, yung mga DDS, paulit-ulit, ang kanilang pinanghahawakan na lang, ang pinanghahawakan namin, 16 naman yung boto. 16 naman yung boto. Kaya hayaan nyo na sila dyan. Doon hanggang doon at paulit-ulit na lang po sila. Tapos kapag ka medyo napipikon na yung mga DDS, bigla na humbabanat sasabihin, yari ka sa 2028. Yung mga paulit-ulit na pagbabanta ng mga DDS din mga bossing. Kaya nauubos sila dahil sa mga ganyan di ba? Law at bahagi ng legal team na kumakatawan sa Vice President sa impeachment trial. Sa kanyang educational background, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Management, Major in Legal Management at Minor in English. Mataas talaga ang pinag-aralan. Sabi ni Ma'am Forever Beth de Jesus, Boss Mark, mahirap depensa. No? Alam mong mali naman talaga ang client. Ang tingin ko dito, ang tumatakbo na lang sa isip nitong mga ito, manalo-matalo itong impeachment na ito, paldo naman ako No, manalo-matalo ang impeachment na ito, makulong man yung kliyente namin, babayad naman sa amin iyan Magkano sigurado, mga kababayan, magkano ang acceptance fee nitong mga ito? Hindi ho bababa ng milyon yan, mga bossing, di ba?